Oh, so yun ang ano nun, yung signature campaign. Dapat kasi kasama natin ngayong gabi si si Kapitan Dado. Kaya lang busy yata dahil sabi ni Jojo de Guzman hindi rin daw nakapag-live, so baka busy. Kaya hindi siya nakarating. O kaya sana matatanong sana natin siya tungkol dito. Matatanong natin sana siya kung anong masasabi niya. Si Kapitan Dado ba, sa mga napanood ninyo, kinonfirm din ba niya yung video na yan? Hindi rin. Sabi niya nga kung may video, ibigay sa kanya, siya magpapalabas eh. Oh, so ibig sabihin, si Macanas lang ang nagsasabi na may... Actually, pati hindi si Macanas. Boss, Dada, kanina kausap ko si Captain Dado. Dapat 9 o'clock. Magla-live ako 9 o'clock kanina. Interview ko dapat siya. Ang sabi ko, tinanong ko about niya sa video na yan. Doesn't matter about sa video, pero wala siyang pakialam diyan sa video na yan. Kung may video, ilabas na lang daw. Yun ang sinasabi niya. Pero ang concern ko lang talaga is about doon sa dalawang klaseng papirma. Dalawang klase ito eh. Kaya baka hindi nyo alam, dalawang klase papirma ginagawa ngayon. Yung unang papirma, yung etong ang withdrawal of support. And the other one is the people initiative ng pagpapalit ng Article 17 ng 1987 Constitution. Baliktad, Boss Dada, no? Dito, sa pagpapapirma ng withdrawal of support kay Bongbong Marcos, may donation. Doon sa Article 17 ng 1987 Constitution, sila naman ang nagbibigay ng 100 pesos. May bayad. So, kaya kasabi ko, baka para alam na ng mga nanonood natin, dalawang klase ang lumalakad na papirma ngayon para palitan ang charter change. Ang isa naman ay withdrawal of support kay McCoy Jr. Go ahead. Okay. So, ito, meron akong ipapakita mga boss. Gusto kong makuha yung inyong opinion tungkol dito. Ayan, ipakita natin. Ito yung sinabi ni PRRD noong kampanya. Ang sabi niya, I will not make it clear now, there's even a presidential candidate na nagko-cocaine. Kaya nga, nagtaka ako, anong nagawa ng tao na yun? I'm just asking what contribution he has made para sa Pilipinas. Bakit ang Pilipino parang lokong-loko? Bahala kayo kung anong gusto nyo na tao, inyo yan. Ang akin lang pagdating ng panahon. Basta sinabi ko sa inyo, and he is a very weak leader, ang character niya, except for the name. At alam din natin na sinabi din niya yan doon sa interview niya kay Banat Bay na sabi niya doon bahala kayo kapag ka nagnakaw ulit yan. Sa tingin mo, bakit ganun ang sagot ni PRD? Kasi parang tinanong siya nung reporter, sabi, ang sagot niya is, I talked about a leader. Oo, sabi niya, I talked about a leader and mayors are also leaders. Therefore, wala siyang pininpoint na tao. Parang ganun ang sinasabi ni PRD na marami man tayong mga mayors, which is mga leaders din naman sila, na nagdodroga. Ano sa tingin nyo? Bakit biglang nagbago ito si PRD? Or yung statement ni PRD, is yung statement ni PRD ngayon correction from his previous statement? Mauna na ako sumagot. Kanina bilag ko na rin to. It's a different story from the video and the intelligence report coming from PPRD. Magkaiba yung pinag-uusapan natin dito na video. Na may video na nag-cocaine ito nga pinaparatangan na si McCoy. Dito naman, hindi niya binabanggit dito yung pangalan at hindi niya rin sinasabi na may video dito based on the intelligence. In 6 years niyang panunungkulan, tingin ko naman meron siyang impormasyon nakuha dito sa taong ito. Kasi hindi maglalabas si Tatay Digong ng impormasyon na ganito kung hindi umandar ang intelligence. At i-report sa kanya. Iba yung ni-report, iba naman yung pinag-uusapan natin ngayon na talagang may ebidensyang video. Ang akin dyan,
na maaring sa intelligence niya, reportedly, na talagang sa kanya, ibinigay sa kanya, itong presidential candidate tatay, talagang confirm na nagko-cocaine. Yan. Now, ang tanong ng mga kalaban natin dito, bakit hindi pinatokhang? Ayan, hindi pinahuli. Ayan, yun ang panlaban sa atin ngayon no? Yung ganun na banat naman pag pinalikan tayo. Alam niya pala noon pa, di ba? So, ang depensa ko naman diyan ganito. Again, pumasok ba siya? Baka tinatrabaho to, hindi lang umabot doon sa time limit ng kanyang pagtatrabaho sa taong ito, kaya hindi siya natukhang o nahuli. At mahal natin, very safe talaga. Dahil sinabi mo nga, may influensya rin tao, talagang rich guy, at tumatakbo pa ng presidential. Again, uulitin ko, statement ko dyan. Is a different story between the intelligence report. Sabi nito, ganito. Iba naman yung pinag-uusapan natin sa usaping video na sinasabi na may video nga na nag-cocaine etong si McCoy. That's it. Napakahusay. Hopefully, your 2 cents. Nakamute ka. Nakamute. Bago ko sagutin yan, meron pong nag-message sa atin. Kakatanggap ko lang no message. Di ko nasasabihin kung sinong source ko. Baka ipatawag pa ako No? Pero galing ito sa malapit na kaibigan ni DJ Bantag. At sabi niya, nakasubaybay ako ngayon sa live nyo kay Boss Dada TV. So yung makamakandag dyan, tulak po natin si DJ Bantag for Congress. Andyan siya, nanonood siya. Oy, DJ Bantag. Paramdam po kayo. Etong sinabi niya, sabi ni DJ Bantag, Happy New Year sa inyong lahat na vloggers ng katotohanan at sa lahat ng taong bayan na merong malasakit sa inyong bayang Pilipinas. Mag-iingat tayong lahat sa hindi makatwirang pamamalakad ng gobyernong ito. Baka may video pa ito, pero hindi ko ilalabas. Kasi hinahanda ko pa to sa eleksyon. Kaya, pero confirm. Totoo to, hindi ako nag-ano. Andyan siya, nanonood. Ay, DJ Bantag. Happy New Year, Idol DJ Bantag. Happy New Year, sir. Ayan, masagot ko yung sinabi ni Dada, no? Kasi dalawa po yan. Tatandaan natin dalawa. Yung isa, yung statement ni PRRD before the election. At saka yung statement niya ngayon patungkol sa video. Dalawa yan. Alam nyo bang pinagtatawanan tayo ng mga pulawan ngayon kasi ang sinasabi niya, namimili kayo ng paniniwalaan kay PRRD. At ito ro mga DDS vloggers na ito, kanya-kanya ng palusot. Ang sagot ko dyan, eto. Yung mga kanya-kanya nagpapalusot, hindi po DDS yung mga yan. Mga Brad, loyalista po yan. Hindi po yan DDS. Baka naging DDS ngayon. Pero yan, mahal na nila talaga si Marcos dati pa. Naiintindihan. Kaya nga dito, nasusunog sila dahil noong nagsalita si Marco ay si PRRD patungkol dito sa coke, hindi nila pinawalaan. Ngayon nagsasabi siya ng video na walang video, ayaw din nilang paniwalaan. Magulo itong mga ito. Hindi po kami yung magulo, sila ang magulo. Kasi kung yung sinabi ni PRRD before the election, let me make myself clear. Nung sinabi ni PRRD before the election, kami po naniwala. Eto mga Iskonian vloggers, sila yung mga DDS na napunta doon. Naniwala po kami. Ngayon, naniwala kami ulit. Sila yung hindi nagigets po nyo? Kaya nagugulo po tayo. Ano ba, DDS kayo ng DDS? Ayaw nyo namang maniwala. Di sumigaw na tayo, pulahan na tayo. Ako nagugulo sa kanila. Kaya nga nagpula na ako Pulahan ka. Sabi ko na sila, pula. Kaya nga, pula. Pero totoo nga, Coach Oli, no? Kasi nagsalita si PRD noon, hindi sila naniwala. Pero DDS daw sila ngayon, nagsalita ulit si PRD, hindi pa rin sila naniniwala. Consistent sila, ibig sabihin.
Consistent sila. Tama, Hindi titingnan nyo sa vloggers, yung consistency. Tayo, dati na tayo, sabi natin, hindi pwedeng sasabihin nyo, wala naman kasi ibang kandidato. Excuse me po, may resibo kami, magaling yung kandidato. Hindi, naniwala kami doon. Ngayon, pipilitin nyo na naman kami pinipilit nyo kami sumunod sa inyo dati. Hanggang pagmumurahin nyo kami. Pinagmumura kami ng mga viewers nyo. Kasi pinipilit nyo kami sumunod dati. Ngayon, pinipilit nyo na naman kami sumunod sa narrative nyo. Ano kayo, diktador? Ay, pambira. Nasanay yata kayo sa bossing yung diktador. Naku, huwag ganon. So, beer. Sila. At least consistent sila, di ba? Ikaw, Boss Buster TV, anong masasabi mo dito sa kanyang statement noon at saka ngayon? Wala naman, ito, para sa akin wala naman nagbago sa statement niya. Tama. Wala naman nagbago kung anong statement niya nung before election, yun pa rin naman ang statement niya ngayon. Ang pagkakaiba lang, yung video, hindi niya sinasabing may video. Pero yung statement niya na merong nagko-cocaine, andun pa rin. Ano ba sinabi niya? Merong kandidato na nagpupulburon. Ngayon naman sinabi niya ngayon, merong mga politiko, mga mayor na nagpupulburon. Ganun pa rin naman, may pinagkaiba ba? Tama. Hindi kasi, di ba yun nga yung sinasabi natin na kailangan mo pa ba nung video na yun? Just kailangan to prove. i-recycle yung balita Yun, i-recycle. Kasi katulad din na pinapanood ko si Buster noong nakaraan. Sabi niya, with or without that video, for me, sabi ni Buster, in my heart, I know na talagang sa mannerisms pa lang niya, alam ko na positive yan. So, kaya nga yun yung sinasabi natin na, so ang bottom line nito is, si PRD still firm dun sa kanyang belief, sa intel niya, na may nagpupulbos talaga. Hindi naman niya dininay yun Hindi naman niya sinabi na si BBM hindi nagpupulbos. Wala rin na siyang sinabi kanina, di ba? Kahapon doon sa kanyang statement. Basta ang sinabi niya, kasi ang issue is yung video Tapos tinatanong siya kung totoo yung video. Pero sumagot siya na sinasabi niya there's no such. And hindi rin niya dininay at kinonfirm na someone from the palace is using. Parang gano'n, tama ba? Ayun. Sige. So ito naman, yung isang natin, yung isang statement niya, mga bossing, wait lang ha. Ito. Yung statement niya na asan na yun? Walang hiya. Nawala na yung mga picture ko dito Yung hindi pagtakbo ni PRRD. Sinabi niya na parang tapos na siya sa politika. Ano sa tingin nyo? Kasi si Isko, yan din ang sinasabi. Hindi rin siya tatakbo sa politika. Sa tingin nyo ba, totoong hindi tatakbo itong matanda? Yan. Kahit sino sa inyo. Una ka na, Buster. Ako sa tingin ko depende yan sa magiging kalagayan ng bansa natin. Yun ang sa tingin ko Kung sa tingin ko alam mo naman si PRRD playing like a hero yan depende sa mangyayari sa kapalaran ng bansa natin kung magiging mananatili yung oppression, yung corruption, yung natatapakan yung karapatang pantao, sa palagay ko maaaring magbago ang isip. Ibang utak niyan Hindi natin masabi sa ngayon. Pero ako sa paningin ko naniniwala ako maaaring magbago yung isip niya. Kung kakayanin pa ng katawan niya, didepende rin yan sa sa health niya. Kumbaga, inaano niya kumbaga parang he's not laying all his cards open. Kasi depende yan sa kalagayan na mangyayari o tsaka sa kalusugan niya.